Paumanhin, ito po ba ang bahay ng pamilya Q Feng? Ito po ba ang bahay ni Boss Q? Pwede po bang pakitawag siya para sa akin? May kailangan ka ba? Nandito ako para magbayad ng utang. Sige, Boss Q. Anong meron? May naghahanap sa'yo para magbayad ng utang. Hello. Pwede ko bang tanungin, ikaw ba si Q Feng? Tama pala ang napuntahan ko. Ganito kasi ang nangyari. Sabi ng anak ko, nanghiram siya sa'yo ng 2,000 yuan. Sabi niya, siguraduhin kong maibalik ko sa'yo. Nanghiram siya ng 2,000 yuan, ha? Sino ba ang anak mo? Ang pangalan niya ay Zhang Peng. Zhang Peng, liksat, Pero hindi naman siya may utang sa akin. Hindi nga ba, iniwanan ka pa niya ng sulat? Tingnan mo, iniwanan pa talaga ako ng sulat. Ganito ka pala. Sino naman to? Anak ni Peng Jie, tita, maupo ka na lang doon, ayos ba? Maupo ka doon. Iniwanan pa niya ako ng sulat, ha? Hindi naman siya may utang sa akin. Tita, imposible naman yata. Galing ka pa pala sa probinsya. Ilapag mo muna dyan. Kapatid na Xia Ofeng, binabasa ko ang iyong liham na parang kaharap kita. Kapatid, naaalala mo pa ba? Tayong dalawa, ang pangako natin noong misyon ng pagsagip sa lindol. Sa gitna ng mga guho, nangako tayong dalawa na dapat isa sa atin ang makabalik ng buhay. Kahit sino man sa atin ang makauwi ng buhay, ang nanay ng hindi nakabalik, ay siya ring nanay ng nakabalik ng buhay. Kapatid, hindi na panahon para sa ating dalawa na gumanap ng misyon. Hindi ko alam kung may bisa pa ba ang kasunduan natin. Ngayon, may sakit ako na hindi na magagamot. Ang tanging hindi ko mapakawalan ay ang aking matandang ina at ang aking batang anak na babae. Hindi na kailangang magpasalamat sa malaking utang na loob. Sa susunod na buhay, maging magkaibigan pa rin tayo. Mabubuting magkapatid. Ang nanay ko ay isang taong napakatatag. Natakot akong hindi kanya hahanapin, kaya nagsinungaling ako at sinabing may utang akong 2,000 yuan sa'yo. Mabuting kaibigan. Alam ko na iintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sulat kamay ni Kuya Zhang Peng. Tita, bakit po hindi sumama si Kuya Peng sa inyo? Umalis na siya. Umalis na siya, kailan pa nangyari yon? Umalis siya kalahating buwan na ang nakalipas. Bakit hindi niyo man lang ako sinabihan? Kung alam mo lang. Matapang din siyang bata. Ayaw kanyang abalahin. Si Kuya Peng ay talagang matatag buong buhay niya. Ganito, dinala ko na rin ang pera sa iyo. Uwi muna ako kasama ang bata. Tita, ganito po. Umupo po muna kayo, umupo po muna kayo. Tita, hindi po ganun. Ganito po kasi. Noong nagkasakit ang tatay niya, nangutang siya ng malaking halaga. Ngayon, habang maayos pa ang kalusugan ko, agad akong lalabas para magtrabaho at kumita ng pera, para mabayaran ang utang na ito. Tiya, pakinggan niyo muna ako. Kunin niyo muna ang perang ito. Hindi ako inuutangan ni Kuya Peng. Itabi niyo muna ang perang ito. Paano mangyayari yon? Ganito kasi yon, tita, si Kuya Peng. Sinabi rin niya sa akin sa sulat. Kasi ganito. Noong panahong yon, kaming dalawa ang ipinadala para tumulong sa pagliligtas matapos ang lindol. May napagkasunduan kami. Nagkasundo na kami noon. Kailangan sa aming dalawa, may isa na kailangang makauwi ng buhay. Yung makakauwi ng buhay. Kailangang ituring ang pamilya ng isa na parang sariling ina. Wala siyang utang sa akin. Tiya, makinig po kayo sa akin. Umupo po muna kayo rito, sige po. Anak, umupo ka muna. Ate, noong umalis si Peng, magkano pa ang utang niya sa labas? May utang pa siyang 164,000, 164,000 yuan. Pero hindi man lang siya tumawag sa akin noon. Hindi rin niya sinabi sa akin. Kung alam mo lang, si Zhang Peng ay isang batang palaban. Sinabi niya sa amin, walang dapat sabihan. Ayaw niyang mag-abala sa inyo. Tita, kami ni Kuya Peng. Sa dami ng taon na lumipas, nagkasundo kaming dalawa noon. Kahit ano pa ang mangyari sa isa't isa. Kailangan naming alagaan ang nanay ng isa't isa. Ituring na parang sarili mong ina.
Sinabi rin ni Kuya Peng sa sulat. Sinabi niyang isa kang taong napakatatag. Lahat kami nag-aalala na baka hindi ka pumunta. Kaya nagsinungaling siya at sinabing may utang siya sa akin. Na 2,000 yuan at ikaw ang magdadala sa akin. Tingnan mo yung batang yan. Noong pumunta kami para sumali sa rescue mission noon. Si Kuya Peng ay talagang inaalagaan ako. Kapag may delikadong bagay, siya lagi ang nauna. Sabi niya, ang pinakaalala niya ay kayo at ang anak ninyo. Anak, ilang taon ka na ngayon? 6 na taon na po, 6 na taon na. Anong pangalan mo? Yan. Tita, sinabi niyo po kanina bago umalis si Kuya Peng. May utang siya sa labas ng mga higit 10,000, tama po ba? 160,000 po ba ang ibig niyong sabihin? Pwede po ba kayong maghintay dito sandali? Tita, may card po ako dito. Kunin niyo po itong card. Hindi, anak. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko pwedeng tanggapin ang card na ito. Hindi agad-agad makakabayad si tita. Makinig ka sa akin. Hawakan mo muna ang card na ito. Bayaran muna natin ang mga utang. Naku, tingnan mo, ang tanda mo na. Saan ka pa magtatrabaho? Saan ka pa kikita ng pera, tama ba? Sabi mo, umalis na si Kuya Peng. Kaya ikaw na ang kailangang mag-alaga sa mga bata mula ngayon. Kaya tanggapin mo na lang ng maayos ang perang ito. Tapos ganito kasi, tita. Tatanggapin ko muna ito. Kapag may pera na si tita, ibabalik ko rin sa iyo, ha? Tita, hindi ko talaga balak na pabayaran sa inyo ang perang ito. Malinaw na sinabi ni Kuya Peng sa sulat. Ang napagkasunduan natin noon. Ngayong nandito kayo, tita. Panahon na para tuparin ko ang usapan. Ay naku, ma. Simula ngayon ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ako na ang magiging ama ni Yan mula ngayon. Ay naku, anak, bumangon ka na, dali. Yan, ano nang tawag mo sa akin? Tatay, bakit mo ako tinatawag na tatay? Sabi ni tatay, pag umalis siya at bumalik, mag-iba daw siya. Kapag may nagkamaling tawagin si Lola na nanay, siya na ang tatay. Sing Yinging, simula ngayon, ako na ang tatay mo. Ay naku, anak, bilis, tumayo ka na. Tumayo ka, ganito kasi. Simula ngayon, dito ka natitira sa bahay. Ikaw na ang nanay ko. Sige ba? Ay, mabait na bata ka talaga. Pasensya ka na at nakaabala pa kami sa'yo. Huwag ka nang umiyak, yan. Huwag ka nang umiyak, simula ngayon, poprotektahan ka na ni Papa. O, ganito na lang. Ma, pinakiusapan ko si Ate Zhang na ayusin ang isang kwarto sa itaas. Para makatira kayo ng bata dito sa bahay. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyong mag-ina. Ganyan, Jitnen. Halika, yakapin ni Papa si Mama, Jitnen. Tayo ay kakain muna ng kaunti. Tapos mamaya, sasama ka sa akin, uwi muna tayo sandali. Pupuntahan ko lang si Kuya Peng, ayos ba? Pwede ba, magpahinga ka muna, ha, sige. Ma, huwag ka nang umiyak, ha. Sige, magpahinga ka muna. Papasabi ko kay Ate Zhang na magluto. Kakain muna tayo bago umuwi. Sige ba? Anak, simula ngayon ako na ang tatay mo, tara na. Hello sa mga nanonood ng video na ito. Ako si Q Feng. Kung sang-ayon ka sa ginawa ko, pindutin mo lang ang plus sign sa ilalim ng profile picture. Kahit anong hirap ang nararanasan mo sa buhay, anumang problema, pwede mong sabihin sa akin. Paano mo ako mahahanap? Sa aking homepage, mayroong public group. Pwede kang mag-request na sumali. Bawat isa sa mga sumali sa grupo ay makakatanggap ng aking pag-aasikaso. Naghihintay ako sa inyo sa grupo. Magkita-kita tayo roon.